Isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat. Welcome. Kamusta kayo mga kababayan ha? At alam po ninyo ha, ay talaga namang masasabi natin na itong araw nito ay puno ng aksyon. Aksyon sa Senado. Okay? Lacson versus Marcoleta. Oo. Talaga namang masasabi natin na itong dalawang mama na ito, itong dalawang senador na ito, no? Ay masasabi natin na lagi po sila nagsasabong. Lagi po sila nagsasabong eh. Okay? Ay labanan ito ng katweran, okay? Labanan ng opinion at labanan ng masasabi natin na galing o dunong sa batas. Bagamat itong si Lacson ay veterano na bilang senador at si Marcolita naman ay baguhan bilang senador pero matagal na ring congressman at isang magaling at batikan na abogado. Kaya pagdating sa batas po ay masasabi natin na lamang si Marcolita kapag dating sa pagkakaalaman sa batas. Okay? Madalas din po natin silang nakikita na nagbabanggaan pagdating sa kanilang mga prinsipyo. Okay? Pagdating sa mga privilege speech, interpolation. Okay? Di ba kamakailan itong si Lacson hindi makasagot kay Marcolita. This time, sa mismong privilege speech ni Lacson, okay, ay binanggit niya, binanatan niya itong si Marcolita. Ano ang problema? Okay, ang problema dito mga kababayan, si Marcolita po ay laging handa. Okay, laging handa kumbaga Boy Scout. Laging handa para sagutin itong mga banat ni Lacson laban kay Marcolita. Okay? Tulad nito, mamaya sa bidyong ito ay ipiplay natin. Dito makikita ninyo kung paano nabahag ang buntot ni Lacson laban kay Marcolita. Okay? Kasi nga naman siguro porket bagito ito si Marcolita ay baka mababa ang tingin o mababa ang tingin. Ito naman ay aking opinion lamang kasi nga mulat sa poll bago maupo si Marcolita bilang senador, talagang mainit na po ang kanilang samahan diyan sa Senado. Okay? At hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy. Ito po mga kababayan ipiplay natin ang video, no? Ito po ay privilege speech ni Lacson at sa video ito ay gusto sana gusto sanang tanungin, interpolate ni Marcolita itong si Lacson kaso ng ayaw. Okay? Ito po, mamaya ako po ay magbibigay ng aking opinion patungkol dito sa nangyayari sa dalawa. Okay? Ito po mga kababayan, panoorin po ninyo. As we speak, the country's heat index is at its peak, but the Filipinos' anger burns hotter. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. Sa Barangay Mercado, sa bayan ng Hagonoy, Bulacan, ang baha ay bahagi na ng buhay. Wala nang ginawa ang mga estudyanteng pumapasok sa eskwela, mga namamalakayang pumapalaot at manggagawang araw-araw kumakayod, kundi lumusong at maabala sa hindi masawatang baha.
Sabi nga ng isang residente doon, kung pinag-aralan lamang ang pinaggagawa nila, hindi kami magdurusa tulad nito. Sawang-sawa na kami. Habang sila ay nakahiga sa kama, kami ay nakahiga sa tubig baha. Sa kasamaang palad, magpapatuloy pa rin ang siklo ng paglilimas, paglusong, at pagbubuwis ng buhay at kabuhayan ng mga taga-barangay Mercado tuwing sasapit ang tag-ulan. Mr. President, Filipino families in more than 30 provinces with high and medium-high exposure to flooding across the country are sure to be flooded in months to come, at risk of losing their livelihoods and lives. Our country stands to lose about $89 billion between 2022 and 2050 due to floods and tropical storms. Again, as we speak, the Philippines remains at the top of the World Risk Index 2025 among 193 countries worldwide as the most disaster-prone country due to high exposure to floods, typhoons, and other natural hazards. These are only some of the reasons why I must speak today. Mr. President, while the partial committee report circulated to the committee members nearly 3 months ago remains pending for sponsorship, I cannot ignore the public's urgent demand for transparency regarding the flood control scandal. Therefore, as chairman of the Committee on Accountability and Public Officers and Investigations, I rise today to deliver the chairman's progress report. This progress report contains the findings of the partial report, which is grounded but not limited to the 7 exhaustive public hearings in aid of legislation conducted by your committee on what stands as the largest corruption scandal in Philippine history. This also touches on the proceedings of the 8th and latest hearing and on other key matters of urgent concern to the succeeding public inquiries. Again, for the record, the partial committee report was circulated on February 11, 2026 to the members of this committee for thorough study and consideration. As provided in our rules, Section 1, Article 5, Blue Ribbon Committee Rules, committee reports must be signed by a majority of the committee's members before they can be filed with the Bills and Index Division of the Senate. Given the scale of the investigation and the details of the discussion, which, as you all know, reached more than 400 pages, sans the annexes, each member has been afforded more than sufficient time to examine and scrutinize the full substance of the report. Everyone is given a full opportunity to review and propose revisions, modifications, deletions, and corrections. In line with Senate practice, we have provided an advanced portable document format or PDF copy to every office to allow our members to sufficient time for review. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic. Nonetheless, it bears heavy emphasis. Most of the findings of the partial committee report are no longer new, and first view, they have already been validated, if not overtaken, by current events. In fact, the report may be pending
or while the report may be pending, the wheels of justice have already begun to grind. And I take pride in saying, in line with the direction of our report. Mr. President, the Blue Ribbon Committee is a heavy cross to bear, where every move is scrutinized and every intention is questioned. But we shoulder on and forge ahead. In my more than 50 years of public service, I cannot recall experiencing a situation where I am in now, a zero-sum outcome, whichever path I trek in the crafting of the partial committee report. Never mind the trolls and critics who have been operating like clockwork. To them I say, I have built my career and my reputation over decades on a simple principle, that noise never overpowers duty, and intimidation never silences me. Set aside, if they must, the fact that I have spent my entire public service career refusing and resisting all forms of corruption, from rejecting bribes from illegal gambling operations and other unlawful activities during my law enforcement years, let alone the pork barrel system which plundered our nation and was later declared by the highest court as unconstitutional, not to mention my consistent rejection of lobby monies in as many instances related to certain pieces of legislation. Disregard, if they can, the decades I have spent in the trenches as a budget watchdog and a relentless buster of abuse of power. If my track record of integrity is to be ignored today, then let the evidence speak where my history is silenced by the critics and the trolls. In the course of drafting this report, my guidance to my staff was unequivocal, that we adopt a single standard in laying down the committee's findings. We go where the evidence leads us. Before we dive into the findings, let us be very clear in plain, simple terms. We are not here to indict, much less convict, or hand down a final judgment. Hindi po ito isang hatol. Rather, we're establishing a standard of clear indicia, as lawyers call it, to assist in whatever way we can the proper authorities who shall independently evaluate these findings, determine probable cause, and take the necessary legal actions. Halimbawa, sa kaso ng ating kasamahan na Senator Jingo Estrada, ay mayroong bagong development na naganap sa pamamagitan ng LBRMO na nagpahayag na hindi si Senator Jinggoy ang proponent base sa record ng mga proyektong una nang naiugnay sa kanya. Nonetheless, Mr. President, let me be uncompromising. In this long course of inquiry, the Filipino taxpayers are the complainant. Our duty to them is to answer three fundamental questions. Number one, where did the money go? Two, how was this corruption executed? And three, how do we fix the system so it never happens again? Mr. President, this all seems like deja vu. We have seen this before. The history of corruption in the Philippines reflects a cyclical process. It does not disappear when exposed. It adapts and mutates to survive. The flood control crisis is the reincarnation of the 2013 Priority Development Assistance Fund, or PDAF scam, but in a bolder scheme. It serves as a scathing indictment of the failure of our institutions to deter corrupt machinations. The enterprise remains unchanged in essence, similarly orchestrated by a cabal of officials led by legislators and their co-conspirators within the government and in the private sector, only with a diversified format and modus of thievery, timing, and language. Like floodwaters, these activities seep into institutions and areas of least resistance, flowing into and exploiting new channels where illicit rewards abound and oversight is weakest.
Mula sa masilimuot na investigasyon, ilalatag ko ang synthesis ng findings ng komite sa 5 bahagi. Una, napatunayan sa mga pagdinig na ang problema sa baha ay hindi nag-ugat sa kakulangan ng pondo. Instead, the scale of funding coupled with weak internal controls and criminally complicit oversight made the sector an attractive target for systematic plunder of the public treasury, effectively leaving our citizens exposed to a deluge of misery. Ito ang nilalaman ng Part 1 ng ating findings. Second, the anatomy of this flood control anomaly is inherently parasitic, characterized by a network of actors spanning the highest levels of authority. Hence, Part 2 of the findings clearly laid out how the anatomy works. From utilizing an institutionalized workflow deeply entrenched within the bureaucracy, employing mechanisms so brazen and gross that they either compromise, recruit, and/or bypass oversight. Third, ang flood control mess ay representasyon ng sukdulan at nakakarimarim na evolution of the pork barrel system. In this scheme, corruption takes different forms and names, from congressional slabs of pork, now euphemistically rebranded as allocables, leadership funds, and insertions, extending their reach even to the unprogrammed appropriations under the General Appropriations Act. Part 3 details the scheme's stark similarities to that of the pork barrel scam from language to operations. Fourth, the case of Bulacan First District Engineering Office serves as a microcosm of the systemic rot. It provides a blueprint of how flood control funds are diverted, revealing the interconnected systems that facilitate the corruption. Fifth and finally, the dire consequences of this institutionalized plunder are not merely financial. They are felt in the structural erosion of our democratic institutions, the profound disenfranchisement of the Filipino people, and the tearing of the moral fiber of the country. Now we ask, where did the money go? Evidence on record shows how the flood control corruption scandal exposed a systemic, coordinated, multi-actor process. Isang malawakang sabwatan na ginawang gatasan ang mga proyekto para sa flood control. Ang pattern ng korupsyon ay systemic at parasitic, magkakaugnay mula sa mga aktor, mekanismo at workflow. Who are the actors? In the course of the hearings, we have identified key actors who were implicated in the flood control anomalies and classified them into 8 groups. Ang partisipasyon ng mga aktor na ito ay hindi limitado sa isang grupo lamang. Sila ay maaring gumalaw sa iba't ibang kapasidad, sabay-sabay o nagpapalit-palit, depende sa pangailangan ng kanilang operasyon. Nariyan ang mga proponents, mga opisyal ng gobyerno na kinikilalang quote-unquote may-ari ng proyekto at tumatanggap ng average na 15 to 30% na kickback. Mga bagmen or intermediaries, sinasabing authorized representatives and emissaries of the proponents, DPWH facilitators and coordinators, mga senior level officials who coordinated with proponents, facilitated the respective project proposals, accepted their demand for commitments and other activities related to the flood control anomaly process. DPWH Group, syndicate groups implementing the project tulad ng Bulacan First District Engineering Office at Oriental Mindoro District Engineering Office. Tinuturing ding active actors ang mga contractors. Sila ang namumudmod ng commitments o suhol sa mga proponents at iba't ibang grupo na kasabwat sa anomalya. Madalas, sila ay nagbibigay din ng advances bago pa man ma-award ang project. Hindi nga ba namangha tayong lahat, Mr. President, nang matuklasan natin sa isang pagdinig ang pahayag ni Sally Santos,
ng Sims Construction na magkasunod siyang nag-withdraw noong Marso at Abril 2025 sa isang land bank branch sa Bulacan ng tig 457 million pesos na cash na kanyang binigay kay Bryce Hernandez at mga kasabwat nito sa First Bulacan District Engineering Office. Ang iba pang mga aktor ay kabilang sa executive branch, bankers, at constitutional oversight group. These actors thrive in the vulnerability of our systems and institutions. Now, how was this corruption executed? Himay-himayin natin ang mga teknikal na paraan kung paano ninakaw ang pera ng bayan. These are specific mechanisms of corruption. Ang mga makinaryang ginamit para pabilisin ang pagnanakaw at pahinain ang ating sistema. Nariyan ang ugat ng problema, ang proponent system. Meron pang mandatory fixed percentage, commissions, kickbacks paid in cash, rigged bidding and favored suppliers, at in-house contracting. Ilan lamang ito sa mga sistema ng flood control scam. This corrupt system exploited the very foundations of our fiscal governance through its institutionalized workflow, mula sa budget formulation at authorization, kung saan sinisimulan ang pagmamanipula, procurement and implementation, kung saan ang mga kontrata ay binibigay sa mga kasabwat na nakawan, hanggang sa oversight phase na kung saan nagmimistulang pikit mata sa katiwalian ang mga opisyal ng gobyerno na dapat ay sumusubaybay at nagmomonitor sa mga proyekto. This scheme exploited systemic and institutional weaknesses in budget formulation, authorization, implementation, and oversight. Testimonies and documents reveal that a wide range of public officials, from legislators to frontline officials, as well as private sector co-conspirators, were complicit in various ways, either by approving dubious projects, signing off on ghost projects, or failing to enforce procurement and performance standards and accountability safeguards. Next, Mr. President, how do we fix the system so it never happens again? Ang pinakamahalagang bahagi ng report ng komite ay ang mga reforma sa sistema, batas at proseso sa pamamagitan ng legislative proposals. We focus on two pillars. First, budget-related proposals. Tanggalin ang anumang uri ng allocables and leadership funds na pinauso ng DPWH upang mapaghati-hatian ang pondo. This is a pork barrel incarnate and it clouds our fiscal transparency. We also suggest itemizing unprogrammed appropriations, strict compliance with the release of unprogrammed funds, and public disclosure of excess revenue certifications for the use and release of unprogrammed appropriations. Given the massive scale of controversies, particularly under the 2024 appropriations, we may also consider abolishing the unprogrammed funds altogether. We are also calling for the vertical and horizontal convergence of infrastructure planning across government agencies, both at the national and local levels, and crucially, enhance public participation and legislative transparency. Second, our accountability and anti-corruption proposals. Primary to this is the amendment of Republic Act number 6770, or the Ombudsman Act of 1989, which includes A, creation of an anti-corruption law enforcement service in the Office of the Ombudsman and providing incentives and protection to whistleblowers. B, expanding the authority of the Ombudsman to deputize private lawyers as special investigators and prosecutors. And C, fiscal autonomy laws for the Office of the Ombudsman and the Commission on Audit.
This is in line with the precedent of giving fiscal autonomy to the Supreme Court as provided under Republic Act 12233 or the Judiciary Fiscal Autonomy Act. We won't allow another fiscal intimidation faced by COA in 2020 when its appropriations were held hostage as for later release or FLR. For too long, our laws had more holes than a sieve. We are here to plug them. Ang ating sagot sa mga contractors, we will define beneficial ownership and conflict of interest so that no legislator can hide behind a corporate veil. We will also push for a law defining and penalizing the crime of infrastructure fraud and bid rigging in the award of public infrastructure contracts. We also propose authorizing the Ombudsman and the Secretary of Justice to issue whole departure orders for those involved in large-scale corruption. No more fleeing before justice is served. We likewise propose a strict prohibition and higher penalties against government employees gambling in casinos. Titiyakin natin na wala ng BGC boys na magwawaldas ng limpak na salapi para linisin o ilonder sa kasino. As a measure of accountability, we will pass a law for the digitalization of SALEN and PDS and a law for the comprehensive whistleblower protection measure to strengthen oversight of government projects. On accountability, we observe that state auditors are physically based in the agencies they audit and receive substantial perks from those agencies such as office space, supplies, personnel, and cash gifts, among others. These arrangements create familiarity, which limits our state auditors' ability to conduct a legitimate audit and in many cases creates conflicts of interest. Hence, we are proposing a law that will facilitate and support the withdrawal of COA auditors and the recall to the Central Home Office from their auditee agencies to ensure independent and accountable reporting. We also propose a law to provide for a citizen's remedy and means for redress and compensation, similar to a taxpayer or a class action suit for citizens, group of citizens, or a community who may have been prejudiced or injured by defective, substandard, or inadequate public infrastructure. Mr. President, these legislative reforms seek to dismantle the very anatomy of the flood control scam, paralyzing corrupt actors, overhauling broken mechanisms, and severing the workflows that feed the systemic greed. Ito po sana ang legislative output ng komite na sa ngayon ay hindi pa natin ma-file. This is why we await our colleagues' signatures, a necessary step to move these reforms forward. Mr. President, in the proposed partial committee report, we recommended that several lawmakers be subjected to preliminary investigation as the evidence points to that course of action. That said, we acknowledge that the passage of time since the preparation of the report has overtaken certain aspects of these recommendations. This does not weaken the report. On the contrary, subsequent developments have reinforced our core findings. As of January this year, 4 key individuals who appeared before the Blue Ribbon Committee hearings were admitted to the Witness Protection Program. These witnesses include former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former District Engineer Henry Alcantara, former NCR Regional Director Gerard Opulencia, and contractor Sally Santos. The executive branch has ordered a comprehensive review of flood control programs nationwide, including the creation of interagency task forces, stricter validation protocols for infrastructure projects, and enhanced transparency measures in public works spending. The Office of the Ombudsman has filed
multiple criminal cases before the Sandigan Bayan against former and incumbent public officials, contractors, and private individuals in connection with alleged anomalous flood control projects, particularly in Bulacan and Oriental Mindoro. The charges include violations of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as malversation of public funds through falsification of public documents under the revised penal code. Parallel investigations by the Department of Justice led to the creation of special panels of prosecutors tasked to handle at least 5 ghost flood control projects in Bulacan, with prosecutors recommending the filing of graft, malversation, perjury, and falsification charges after evaluating affidavits, audit findings, and sworn testimonies of engineers and whistleblowers. Several of these cases have already been submitted for resolution, while others remain under preliminary investigation. Proceedings are now underway before the Sandigan Bayan, which has begun issuing orders on preliminary matters. The NBI has conducted fact-finding operations and case build-up that led to the filing of complaints against respondents linked to the flood control scheme. The Anti-Money Laundering Council, Mr. President, complemented these efforts by initiating financial intelligence investigations. It has secured multiple freeze orders from the Court of Appeals, with over 21.8 billion pesos in assets frozen as of April 30, 2026, linked to irregularities in flood control projects. It has also preserved a total of 2.5 billion pesos worth of assets. Freeze orders have been issued against numerous individuals, including former Speaker Martin Romualdez, business associates, and corporations. Sa tagal na mai-report out ang nangyayari na po ang mga rekomendasyon at findings ng komite. Now, Mr. President, ako naman ang dinidiin ng mga kritiko, taliwas sa paulit-ulit na naratibo na ayaw ko daw imbitahan si Congressman Romualdez. Uulitin ko po, formal na inimbitahan ng komite ang dating speaker. The committee extended invitations to Representative Romualdez and other members of the House of Representatives whose names were mentioned during the hearings through the office of the current speaker. In keeping with established interchamber courtesy, these invitations were declined, with the exception of Representatives Toby Chanco and Leandro Leviste, who voluntarily appeared before the committee. It must be emphasized that no member of Congress has ever been subjected to a subpoena by either chamber. Such an act would risk undermining the balance and mutual respect that define bicameral relations. Suppose we follow such ludicrous suggestion made by one of our colleagues. Ang mangyayari po, si dating Speaker Romualdez ang magiging kauna-unahang kaso na sasalungat sa umiiral na interparliamentary courtesy. Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusubpina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o subpina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa pool sa Kongreso? May mga individual rin na pilit na nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano'y pinipigilan naming pagsalitain si former Congressman Saldico. Nais ko pong linawin, Mr. President, distinguished colleagues, na inimbitahan ng komite at inisyuhan pa nga ng show cause order at subpoena si Mr. Saldico. May nagmamagaling pa na dapat daw ay hayaan si Mr. Saldico na maglabas ng apostilled affidavit.
o lumahok sa pamamagitan ng Zoom meeting. Si Ginoong Saldico ay hindi nagpapadala ng anumang request sa komite para humiling na accommodation para sa isang virtual meeting mula sa loob ng Philippine Embassy. Sa katunayan, ako pa nga ang unang nagmungkahi na maaaring pag-aralan ang posibilidad na magtungo siya sa embahada upang doon magtestify sa pamamagitan ng Zoom habang under oath. Subalit, ang ating kasamahan mula sa minorya na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mismong nagpaalaala at nagbabala laban sa hakbang na ito. This caution makes sense, Mr. President. Kung siya ay nagtestify sa loob ng Philippine Embassy at mapatunayang nagsisinungaling at ma-cite in contempt of the Blue Ribbon Committee, kaya ba siyang ipakulong o i-detain ng embahada sa loob mismo ng kanilang gusali? Dahil dito, Mr. President, ang tanging paraan lamang upang tanggapin ng komite ang mga pahayag ni Saldico ay ang pagbabalik niya sa Pilipinas at personal na pagdalo sa pagdinig. Nais ko ring tugunan ang mga kritiko ng ilang gumagamit ng issue ng 67 contractors bilang dahilan upang hindi pirmahan ang ating partial committee report. Liwanagin ko lang pumuli, hindi ko kailanman sinabing hawak ko ang listahan ng mga contractors na ito. To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino. Kung mayroon mang may hawak ng impormasyon o kung kaya nilang tukuyin ang iba pang mga contractors na ito, katulad ng ginagawa ni Ombudsman Remulla, name them. If you have the evidence, present it. If you know the perpetrators, expose them. The committee will provide the platform for you. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu ng mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa. Depende sa ebidensya, ang mga prosecutors ang pipili ng nararapat na sakdal batay sa kanilang sariling pagsusuri at pagkilala sa mga ebidensyang naipasa na at ipapasa pa ng komite. Gayun din sa iba pang mga patunay na kanilang makakalap sa proseso ng case build-up o kaso ng DOJ o fact-finding at preliminary investigation naman kung sa ombudsman. Una, malversation sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code. Ang accountable officer, ang pangunahing may sala o principal, ngunit ang mga kasabwat o co-conspirators, kabilang ang mga non-custodian public officers at pribadong individual, ay maaari ring managot para sa diversion of funds maging sa ghost at substandard flood control projects. 2. Direct bribery, bribe-giving or pagbibigay ng suhol at korupsyon sa ilalim ng Revised Penal Code Article 210. Ang siste ng quid pro quo sa flood control scam ay nasa anyo ng pagmamanyobra ng mga proyekto, pagpapadali ng mga award, pagpapabilis ng paglalabas ng pondo, pagpirma natapos na umano ang proyekto o ang paggamit ng posisyon upang bigyan ng pabor ang mga kontraktor. Maaari ring ituring na sabwatan o conspiracy sa direct bribery. 3. Sa ilalim ng Section 3A ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019, maaaring makasuhan ang mga opisyal ng gobyerno na kasabwat sa flood control anomalies dahil sa panghihikayat, pag-uudyok o pag-impluensya sa isa pang opisyal ng pamahalaan na magsagawa ng gawaing labag sa tuntunin at regulasyon na may kaugnayan sa kanyang opisyal na tungkulin. Kabilang din ang pagpapahintulot sa sarili na mahikayat, maudyukan o maimpluwensyahan
na gawin ang nasabing paglabag o pagkakasala. Sa ilalim ng Section 3B ng parehong batas, krimen ang paghingi o pagsusulisit ng kickbacks, porsyento, commissions, obligasyon at anumang forma ng benepisyo para sa sarili o para sa ibang tao na may kaugnayan sa anumang kontrata o transaksyon sa gobyerno. Sa pagdinig ng komite, malinaw itong nakita sa pamamagitan ng direktang ebidensya o sa mga circumstantial na katibayan, pati na rin sa nailantad na workflow at delivery ng mga kickbacks. 5. Section 3E ng RA 3019 ukol sa undue injury o unwarranted benefits. Nailatag din natin ang labis na pinsala sa pamahalaan dulot ng ghost at substandard projects, gayon din ang pagbibigay bentahe o pabor sa mga private parties tulad ng mga flood control contractors mula sa rigged biddings, favored suppliers at manipulasyon ng procurement services. Lahat ng mga nakibahagi na takers, negotiators, pati na ang mga tumatanggap ng royalties, padulas o sahod sa mga bidding ay kabilang dito. 6. Plunder sa ilalim ng Republic Act 7080. Gayong hindi tayo magbibigay hatol kung sapat na ba ang threshold para sa kaso. Tungkulin ng komite na ilantad ang paulit-ulit na sistema at ang malawakang saklaw ng katiwalayang ito na malinaw na hudyat ng pattern of predicate offenses sa ilalim ng RA 7080. Ang mga ebidensyang nakuha ay isusumite sa Anti-Money Laundering Council at verification upang mabusisi ng husto. 7. Money Laundering, RA 9160 at AMLAC Bank Inquiry, Freeze and Forfeiture. Batay sa nakalap na ebidensya, mariing nirekomenda ng komite ang referrals para sa AMLAC fact-finding, kabilang na ang bank deposit freeze order application sa Court of Appeals at ang pagsusuri sa mga bank account bisa ng utos ng Court of Appeals. 8. Falsification, false identities, procurement documents falsification, ang paggamit ng mga fake IDs at pinaking dokumento ay tinuturing na mga evidentiary links at gagamitin ng ang mga ito para masuri ang pinagmulan ng proceeds ng krimen, gayon din ang paraan ng pagkuha nito at ang mga rutang ginamit sa money laundering. 9. Ang perjury, false sworn statements, certifications, sa ilalim ng Revised Penal Code, Article 183, naman ay para sa pagpapatunay ng material, probable falsehoods. 10. Bid rigging, collusion, RA 10667, procurement reform, RA 12009. Ang sabwatan sa bidding ay tinuturing na procurement fraud at pinsala sa malayang kompetisyon. Pinupinterya ng Competition Act ang bid rigging dahil pinapalitan nito ang fair market competition at pinapaboran lamang sa mga kartel. 11. Ethics, conflict of interest sa ilalim ng RA 6713 at SALN at divestment. Ang conflict of interest ang nagsisilbing enabling layer ng katiwalian. Mahalagang masukol ang mga magkakasala sa ilalim ng batas na ito dahil ang isa sa mga dahilan ng pananatili at paglalim ng flood control scam. Mr. President, this report is a referral and reform package. Simple lang, imbestigahan ng legal, alamin kung ano nangyari, bawiin ang kaya pang bawiin at ayusin ang batas para hindi doble bayad ang Pilipino sa buwis at sa dilubyo ng baha. As we move forward, the committee will continue the work it has carefully begun in these hearings. In the resumption of our hearings, we will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite
ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. If and when Saldico is returned to the Philippines, we are prepared to bring him together with his former staff, including former members of the military. This step will ensure that the committee's findings remain fair, balanced, and firmly grounded on facts and evidence. Mr. President, the road to full accountability is long, but we must start to agree somewhere. This chairman's report is a decisive step forward. We owe it to the witnesses who spoke up, to the experts who provided evidence, and most importantly, to the millions of Filipinos who find themselves neck deep in floodwaters every time a storm hits. We cannot let their efforts and ours go to waste, Mr. President. In the interest of orderly and more comprehensive discussions and productive deliberations, and to avoid redundant and repetitive clarificatory questions that may be posited by our colleagues, I reserve my right to address any and all interpellations after my sponsorship of the still pending partial committee report. Dalawa na lang po, 2 or 3 more, at pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Until then, Mr. President, I am not yet yielding the floor. Thank you, Mr. President. Thank you. Majority Leader. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson. I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield May, the interpellation? yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is her- President, but it this is her is prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just
be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned. Of By course, Senator Lacson. of course you may. Go Thank ahead. you, Mr. President. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point, that wherever the evidence is, the BRC will be led thereto, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They just have to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit
ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Inimbita si Governor Luis Chavez Singson. Sa pagkakalam ko sa mga accounts na nababasa ko, he was invited to appear on April 14. At binigyan po siya ng pagkakataon hanggang April 7, hanggang alas 5 ng hapon, na ihain ng kanyang sinumpaang salaysay. Hanggang alas 5 ng hapon, Mr. President. Ngunit 9:15 ng umaga, ipinaabot sa bahay ng dating gobernador na kinakansela na po ang nasabing pagdinig. At ginamit pang dahilan, paano po nangyari yun, Mr. President? Binigyan siya hanggang alas 5 ng Abril 7 na isubmit. Sa pagkakaalam ko po, nandun na siya sa Maynila at nanananghali. Pagkatapos nun ay tutuloy siya sa opisina ni Senator Lacson para ihain yung sworn statement na kanyang inihanda. Bakit po kinakailangang dumating pa si Saldico? Inihintay siguro ni Saldico, Mr. President, ideklara lang ng chairman ng Blue Ribbon Committee, i-apostil mo lang yan kahit nasaan ka sa anumang bansa ka sa Europe, tatanggapin ng committee yan. At pagkatapos hahayaan ka namin sa pamagitan ng Zoom ay pumayag ka at iimbitehan ka namin para sa isang special na pagdinig kung yan ang gusto mo. Yun lang siguro gusto niyang marinig. Bakit ikukondisyon pa natin ang pagdating niya rito, Mr. President, kung yung apostle sworn statement is sufficient enough for him to do just that? Ano po ba tayo rito? Nagtatakip po ba talaga tayo? Mr. President, kayo po ay maaring makapagtestigo sa sasabihin ko. Nung isang araw po, pinuntahan ko kayo sa inyong opisina at may binanggit po akong isang bagay na maaaring makatulong sa atin kung paano kilalanin si Senator Lacson. Binanggit ko po sa inyo, Mr. President, ng buong katapatan nung ako'y wala pa po sa Kongreso, wala pa po sa public service, nakilala ko po si Senator Lacson bilang chief ng PNP. Nabanggit ko po sa inyo, Mr. President, sa ating pag-uusap sa inyong opisina. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po doon sa episode na pinatawag po niya, ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun sa aking palagay kung hindi siya lang. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala na ako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president, ikaw naman ang vice president.
Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginoong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganun na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga hindi ba tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po eh. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun eh. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit, yung hindi po pagganap sa tungkulin. Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggang kailan maghihintay ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy? Pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko? Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon lang sa paraan na yun eh. Nagkakaroon na po ng agam-agam eh. Pagkatapos ayaw pa nilang mag-interpolate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat po, Mr. President. Ayan. Nangyari kay Lacson. Okay? Ay, alam po ninyo mga kababayan, ako po ay na-impress. Ako po ay na-impress dito sa video presentation ni Lacson. Napakaganda. Masabi natin na organized. Pinag-aralan. Ang ganda ng pagka-sit up. Oo. Okay? Doon ako namamangha lagi kay Lacson pagdating sa kanyang privilege speech. Magaganda ang kanyang mga video presentation. Okay? Nabanggit din ni Lacson sa kanyang privilege speech itong unang-una itong nabanggit niya noon na itong 67 na contractors. Di ba siya ang nagpaano niyan? Siya ang nagbanggit yan sa kanyang privilege speech noon sa Senado. Dahil sa kanyang privilege speech na yan noon, ay atin pong inaasahan na babanggitin niya kung sino-sino mga pangalan ng mga contractors na yan. Kaya lang hanggang sa kasalukuyan ay tila wala. At this time, sinabi niya, meron pa siyang dahilan, no?
Yun daw po na pala ay sinabi na sa kanya ng isang congressman. At ibig sabihin ay hearsay. Wala pala siyang matibay na katibayan kung sino-sino yung mga yun. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Heresy pala yun. Bakit mo babanggitin sa privilege speech mo sa Senado at ngayon ay inaasahan ng tao, hinahanap ng tao, ito mga sinasabi mong 67 congressman, ay mag-aalibay ka. At sasabihin mo, gagawa ka ng dahilan at sasabihin mo, sinabi lang sa'yo. Di ba? Okay? At nabanggit pa ni Lacson sa kanyang privilege speech. Ang kanyang track record noon. Siya daw ay lumalaban doon sa mga sinasabing ano ba yun, yung PDAP. Yung PDAP. Okay? Noon, siguro noon yun, no? Noon yun. Kung noon ay masasabi natin na lumalaban si Lacson, pero this time, ang mga tao, ang taong bayan, meron napapansin kay Lacson. Kaya hindi ka pwede magtago sa track record mo noon dahil ngayon, ang tao ay may hinahanap sa'yo. May nakikita sa'yo. Di ba, Senador? Hindi pwede yun Okay? Hindi mo pwedeng gawing dahilan hindi mo pwedeng sabihin na ganito ako noon. Lumalaban ako. Pero ngayon ay iba. At katulad ng sinabi mismo ni Marcolita, sa kanyang pananaw, ganun din. Iba noon si Lacson at iba ngayon. Kumbaga nagbago. Bakit? Bakit nagbago? Di ba? Nabanggit dyan ni Lacson. Ano ba yan? Hamon ba yun o tanong kay Marcolita? Na kung si Marcolita daw ay imbitahan sa Congress, House of Congress, na umatin sa investigasyon. Nabanggit pa yung ano ni Marcolita, yung ano ba yun, yung SOSI. Nabanggit pa ni Lacson yung SOSI ni Marcolita. Tanong, aatin daw ba kaya si Marcolita? Siguro si Lacson, hindi niya alam na ito si Marcolita ay laging willing humarap sa kung anumang klaseng investigation para sumagot. Tulad din, tapos itong si Marcolita ay gustong i-interpolate itong si Lacson nang ayaw. Ayaw. Bakit? Bakit ayaw ni Lacson? Bakit ayaw sumagot ni Lacson? Takot ba siya na mabutasan? At sa tingin ko, nabutasan siya ni Marcolita. Kahit na hindi siya sumagot sa interpolation na gustong gawin ni Marcolita, pero sa tingin ko, nabutasan siya kasi nga, doon pa lang sa hamon niya o sa tanong niya, na attend ba si Marcolita sa Congress kapag siya inibitahan, tawag. Doon pa lang, nabutasan siya ni Marcolita. Nayari siya doon ni Marcolita, mga kababayan. Diba? Kahit ako noon, believe kay Lacson Kasi bukal na bukal siya noon pagdating sa mga corruption. Kahit naman siguro, kahit yung ibang mga tao, napapansin kay Lacson din niya noon. Pero ngayon, iba. Masasabi natin parang isa siya sa mga senador o tao na pumuprotekta dito sa mga taong nasasabing involved di umano dito sa malawakang corruption. Yan po ating opinion kasi nga maraming pwedeng gawin si Lacson kung gusto niyang imbestigahan, ipatawag itong katulad ng yung 18 Marines na retired at maging itong si Gutisa. Pero ang dami niyang dahilan. Kaya dyan po mga kababayan, doon natin siya na
hanapan ng butas na masasabi natin na iba noon si Lacson at iba ngayon. Diba? Kaya sa tingin ko, nangyari si Lacson dito kay Marcolita. Mga kababayan,